Ang Devil Emperor, credited the author. 719 hanggang 27. Ang mga pangalan ng mga tauhan ay galing lang sa mga name generator, kaya kung meron mang pagkakatulad sa mga totoong pangalan ng tao, lugar at pangyayari, ito po ay sadyang nagkataon lamang. Nagtinginan ng mga matataas, alam ang kanilang iniisip. Ang Double Dragon Manor, na kilala sa pagiging patas sa loob ng libu-libong taon, ay nahaharap na ngayon sa mga pagdududa ng lahat dahil sa isang batang walang hiya. Kinailangan nilang magtrabaho ng husto para mabuo ang kanilang imahe, ngunit agad din itong bumagsak bago pa man nila maipaliwanag kung bakit. Ipinapakita lamang nito kung gaano lumaki ang tingin nila kay Ethan. Ang gayong karisma ay lalong nagpahalaga sa kanya. Mataas na Panginoon, bakit wala si Ethan sa 10 nangungunang disipulo? Yumuko si Xander at nagtanong. Lalong yumangay ang mga tao habang tumitindi ang kanilang mga pagdududa. Hindi sinabi ni Exalted Randolph, pamahala ito ng Double Dragon Manor. Ginawa ito ng Maringel na si Randolph para walang sino man ang maaaring muling kumontra sa kanyang desisyon. Walang gustong saktan ang pinakamalakas sa mga lupain sa kanluran. Ganoon ba? Gayunpaman, ngumiti si Xander at muling yumuko, dahil pamamahala ito ng Double Dragon Manor, hindi ako makikialam, pero hinihiling ko sa Exalted na tanggalin din ang pangalan ko at ni Lazaro. Ano? Natigilan ng mga tao dahil sa gulat. Nagpatuloy si Xander, Sus Mariosep, ayoko lang na mapunta ang pangalan ko sa walang kwentang ranggo. Ayokong mapahiya ang ranggo ng Double Dragon Manor. Dahil sa pagiging masungit ng nakababatang kapatid ko, sa tingin ko ay gugustuhin din niya ang ganoon. So ang ibig mong sabihin ay hindi patas ang ranggo namin at ikinahihiya ka? Ungol ng Maringel na si Randolph. Ang galit na naramdaman ng karamihan ay naging dahilan upang sila ay manginig. Umiling si Xander, ngunit halata naman ang ibig sabihin. Hahaha, kataas-taasan, paano nasabi ng isang disipulo mula sa Ultimate Clarity Sect ang ganoong bagay? Pakiramdam ko ay ako ang nakababatang kapatid at masisira lang ang ranggo ng Double Dragon Manor kung mapapasailalim ako rito. Kung maaari, sana ay matanggal na tayo. Napanganga ang mga tao sa kahulugan nito. Nanguuyam ang batang ito, sinasabing wala si Ethan sa listahan kaya ayaw din niyang mapasama. Sa pagsasabing sinisiraan niya ang ranggo, binabatikos niya ito dahil hindi patas at ayaw niyang manatili rito. Walang katapusang paghanga ang ipinakita ng mga tao sa katapangan ni Xander na magsalita laban sa mga mataas. Ganoon din ang naramdaman ni Ethan. Tulad ng naisip ko, karapat-dapat maging kaibigan si Xander. Hahaha, dahil walang may gusto, ako na ang mauuna sa mga lupain sa kanluran. Maya-maya ay may biglang tumawa na nakakuha ng atensyon ng lahat. Si Moyan pala iyon. Ngumiti ng masama kina Xander at Ethan, at nagkibit-balikat si Moyan, gayunpaman, nakakabagot ang tawaging hari sa mga taong ito. Mas mabuting umalis na rin ako. Kung walang karapat-dapat na kalaban, lalo lang akong mapapabayaan at mahuhuli. Hahaha, kinukutya ni Kuya Moyan ang lahat. Maaari mong hamakin ang kahit sino, ngunit hindi ang nakababatang henerasyon. Kami, ang Sword God Sect, ang huli sa 3 superior sects at sa susunod ay kami na ang papalit sa iyo. Huwag kang tumakas. Bakit hindi tayo tumakbo ng sabay-sabay? Sumali si Welten sa kaguluhan. Tinalikuran ni Troy, Yunfeng at iba pa ang kanilang pwesto para kay Ethan. Nakita ng mga tao sa unang pagkakataon kung gaano karami ang tumututol sa desisyon ng Double Dragon Manor. Kahit ang mga matataas na tao ay hindi ito nakita. Ipinakita nito kung gaano kalakas ang karisma ni Ethan. Ilang araw pa lang silang nagkita ngunit ang mga alagad ng 4 na malalaking sekta ay kakampi niya. Ngumiti ang mataas bilang pasasalamat. Noong mga panahong iyon, kinikilala lamang si Sheng sa pamamagitan ng kapangyarihan, ngunit ngayon ang batang ito ang tunay na pinakamahusay sa mga lupain sa kanluran. Itinaas ng mataas na si Randolph ang kanyang kamay para sa katahimikan. Mahinahon siyang nagsalita, mas relax lang kaysa dati, may dahilan kung bakit wala si Ethan sa 10 pinakamahuhusay na disipulo sa kanlurang lupain. Isa na rito ang pamumuno ng Double Dragon Gathering, batay sa mga single match na sumusuri sa iyong mga kasanayan. Sa mga laban na ito, lumaban lamang si Ethan sa lower 3 sects.
Kaya gaano man siya kagaling, kulang pa rin ang kanyang mga puntos. Siyempre, ang kanyang natatanging pagpapakita sa huling labanan ng challenge team ay nagpakita ng kabaligtaran. Makatuwiran pang labagin ang patakarang ito at ilagay siya sa ranggo. Pero, ano? Tanong ng lahat. Umiling ang Marangel na si Randolph, ang 10 disipulo sa kanlurang lupain ay isang bagay na napagdesisyonan natin dahil si Ethan ay lumampas sa ating ebalwasyon. Sa madaling salita, hindi natin matatasa ang kanyang lakas. Ang huling suntok pa lang niya ay nakasakit na sa kanyang kalaban kahit na nakialam ako. Masasabing kahit ako ay natalo sa kanya. Ngunit kailangan pa ring mag-ingat. Mga eksaheradong tao. Agad na ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga kamay. Ngumiti ang mataas na si Randolph, ayos lang. Pareho nating alam ang sarili nating mga kalakasan, pero ang pag-uusig sa isang tao habang ako ay nakakagulat na. Kaya naman nawalan na tayo ng paraan para husgahan ka. Mga kabataan, mayroon kayong sariling pagmamalaki at paniniwala ngunit kami rin. Hindi nakapasok si Ethan sa listahan, hindi dahil hindi siya karapat-dapat, kundi dahil lumampas na siya rito. Kaya naman napagpasyahan namin, sa unang pagkakataon sa loob ng libu-libong taon, na magdagdag ng isa pang ranggo sa listahang ito. Rango 0, ang haring walang korona, si Ethan. Nangangahulugan ito na walang sino man ang maaaring magbigay sa kanya ng titulo, o magbigay nito sa kanya. Tungkol naman sa mga sagradong bato, 2,000. Napanganga ang mga tao, hindi makapaniwala. Inamin ng Exalted Double Dragons na hindi nila kayang husgahan ang isang disipulo. Gumawa pa nga sila ng bagong ranggo para lang sa kanya. Tiyak na lalakas ang bata sa pangangalaga ng 2 makapangyarihan. Gulat na tiningnan ng mga tao si Ethan, ang magiging pinakamahusay sa kanlurang lupain na kinilala ng mga dakila. Mukhang masaya sina Xander at ang iba pa. Para bang natural lang ang kaluwalhatian ni Ethan. Pero walang pakialam si Ethan, nakipagkwentuhan lang siya ng kaunti para lang mapalapit sa isa't isa. Para kina Carmelo, Rencong at iba pa, nalungkot ang kanilang mga mukha nang makitang si Ethan ay mukhang proud na proud. Lahat sila ay lumingon kay Woody nang may matatalim na tingin. Pinakamahusay sa mga lupain sa kanluran. Sisiguraduhin kong hindi ka na mabubuhay para maabot iyon. Kumalma na ang lahat. Tumayo ang mataas na si Morris nang nakangiti. Nilinaw ang kanyang boses, sinimulan ni Exalted Morris, tapos na ang pagtitipon ng Double Dragon, at napagpasyahan na ang lahat ng hanay ng mga sekta. Maaaring umuwi na ang mga disipulo. Para naman sa mga disipulong papasok sa Double Dragon Manor, kakailanganin natin ng kaunting oras para magdebate. Pagkatapos ay magpapadala ako ng Jade Sleep para ipaalam sa bawat pinuno ng sekta. Malaya na kayong umalis. Bam! Tunog. Naputol ang sasabihin ng mataas na si Morris dahil sa isang malakas na pagsabog na nagpayanig sa lahat. Sumigaw ang mga matataas, ang sagradong minahan. Simulan ang monitoring array at tingnan kung ano ang nangyayari. Sigaw ng Marangel na si Randolph sa mga bantay pinto. Gumawa ang 2 matanda ng mga karatula at isang panabong na nabuo upang ipakita ang isang mahabang hanay ng bundok, kasama ang isang matandang lalaking may pulang ilong na nakalaylay sa dulo nito na may madilim na tingin. Ang golpo na kalahating milya sa paligid niya ay naroon din para makita ng mga manunood. Anong uri ng kapangyarihan ang maaaring magdulot ng pagkawasak na ito? Septimus. Alam agad ng mga matataas na tao na hinahamon sila ng lalaking ito. 720. Nakatatanda ate, hindi ba't iyan yung Lasenggo na nakilala natin sa maliit na bayan na iyon? Itinuro ni Dana ang matandang lalaki sa ere habang tinatanong si Shuerohoa. Nagulat si Shuerohoa, talagang siya iyon. Sinabi ni Ethan na isa siyang hindi maintindihang eksperto at kalaunan ay napagtanto rin namin ito, ngunit hindi ko inakalang magiging ganito siya kalakas. Tiyak na malupit ang kanyang kapangyarihan para magdulot ng napakalaking agwat. Tumango rin si Clara. Tumingin si Ethan nang nakakunot ang noo. Bakit ka papalihim na papasok kung ngayon lang siya nagpapakita? Siguro nagalit siya na hindi niya natagpuan ang sagradong sandata at inakala niyang niloko siya ng mataas. Kaya ngayon ay binunot niya ang mga ito.
Dahil nabunyag na ang lahat, tapos na. Ngunit ang mga mataas na ranggo ba ay mga madaling puntirya? Maaaring ikaw ang pinakamagaling sa mga lupain sa kanluran, ngunit iyon ay pagdating sa personal na lakas. Gaano kalakas ang kaya mong labanan ang dalawang dating amo mo? May lakas sa bilang. Kumunat ang noo ni Ethan. Naisip niya na maaaring mangyari ito. Magkikita ang dalawang panig at pagkatapos ng maikling pag-uusap ay malalaman nilang ninakaw niya ang sagradong sandata. Pagkatapos ay darating sina Septimus at ang madakila upang harapin siya. Pero sa nakamamatay na sitwasyong ito, may posibilidad pa rin na magkaroon sila ng sama ng loob. Magdudulot ito ng hindi pagkakaunawaan. Alam nilang lahat na malakas ang sagradong sandata at hindi basta-basta kayang gamitin ito ng kahit sino. Pero sino ang mag-aakala na kayang kontrolin ito ng Divine Eye of the Void? Sa ganitong paraan, ang sagradong sandata ay naglaho na lamang sa ere. Wala silang magagawa kundi ang magtanong-tanong para sa isa't isa. Dahil silang tatlo lamang ang makakakuha nito habang kinakalimutan siya. Ang susunod ay mag-aaway-away pero wala namang naayos sa huli. Ito ang pinakapaborito niyang bagay sa araw na iyon. Umasa si Ethan na magiging ayon sa gusto niya ang palihim niyang plano para isipin ng magkabilang panig na ang sagradong sandata ay naglalaban. At hindi para malutas ang kanilang mga problema habang naglalaban. O kaya agad nila siyang paghihinalaan. Doon na ako tapos. Gayunpaman, napakaliit ng posibilidad na mangyari iyon. O kaya naman ay hindi basta-basta papasok si Septimus. Anong ginagawa niya roon? Malinaw na tinatakan namin ang pasukan, at ang panig na ito lang ang iniwan namin. Pumasok ba siya sa mismong harapan namin? Huminga ng malalim ang mataas na si Randolph at umungol sa galit. Kumunat lang ang noo ni Morris habang nag-iisip. Nakatayo si Septimus sa harap ng sagradong minahan habang sumisigaw sa isang hanay ng mga nagbabantay, "Mga Ginoo, naparito ako para bumisita. Hindi ba ninyo ako makikita? Guru. Taga Double Dragon Manor ba siya?" Nagulat ang mga manunood sa pangyayaring ito. Nakaramdam ng kawalan ng kakayahan ang mataas. Sumigaw ang mataas na si Randolph at isang puting gate ang lumitaw sa hangin. Pumasok siya rito, kasama ang mataas na si Morris sa likuran niya. Mas lalong naguluhan ang mga manunood. Tinawagan ng lalaki ang kanyang Panginoon kaya bakit hindi siya sumipot? Gusto ba niyang pumunta roon ng kataas-taasan? Teka, ibig bang sabihin noon ay may mga disipulo ang kataas-taasan? Pero alam natin na isa lang ang mayroon sila noon. Ang pinakamahusay sa kanlurang lupain, Septimus. Bulalas ng lahat. Ang lakas talaga ng matandang lalaking nakatayo sa gitna ng bagyong iyon. Nahulaan na ni Moyan ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit nakakagulat pa rin ang marinig siyang umamin. Siya si Septimus, at siya lamang ang nangahas na sabihin na wala sa 10 sekta ng mga kanluraning lupain ang makakapidyaw sa kanya. Ngayon ay pumunta siya upang makipagkita sa kanyang mga dating amo, ang mga dakila at dobleng dragon, ang pinakamalakas sa mga lupain sa kanluran. Gayunpaman, hindi siya pumunta para sa isang sosyal na pagbisita. Malapit nang sumiklab ang isang labanan. Mas sulit ang biyaheng ito dahil nakikita kong naglalaban ang tatlong pinakamalakas sa kanlurang lupain, hahaha. Nanginginig sa tuwa si Moyan. Natulala si Shuero Ahoa. Alam ng mga babae na higit pa sa kanila ang matandang lalaki, ngunit hindi nila kailanman inakalang ganoon siya kalakas. Pero itinali talaga ng mga walang kwentang babaeng ito ang halimaw na ito. Kung hindi lang dahil sa pagpapahinto ni Ethan sa mga hagal na ito, baka may nagawa silang pagsisisihan nila. Napagtanto ni Shuero Ahoa na ang kanilang buhay ay dahil kay Ethan. Lahat ng mga babae ay tumingin ng may pasasalamat kay Ethan para lamang makita itong kalmadong nanonood sa screen. Oy! Sus Mariosep! Ang mataas ay lumitaw sa harap ni Septimus at tumingin sa malalim na look sa ilalim niya ng may madilim na tingin. Sheng, ganito mo ba kami sinasalubong? Napakurap-kurap ang maringel na si Randolph. Tumingin si Septimus sa kanya sa kayumuko sa harap ng dalawa, pagbati, "Mga Panginoon. Kung itinuturing pa rin ninyo akong isang disipulo. Humph, ang gulo mo pala noon at Naple AS ka na sa Double Dragon Manor. Simula noon ay tumigil ka na sa pagiging disipulo namin.
Ikinuyom ni Exalted Randolph ang kanyang manggas habang bumubuntong hininga. Kumunat ang noo ni Septimus at sinabing, kung ganoon nga, bakit mo tinanggap ang pagbati ko? Isang guro sa isang araw, isang ama habang buhay. Hindi ba't tinuruan ka namin? Kahit hindi ka namin itinuturing na isang disipulo, hindi mo kami itinuturing na mga guro. Hindi mo kami babatiin kapag nagkita kami. Humph, lalo ka pang lumala, sa nakikita ko. Sagot ng maraingal na si Randolph. Nako! Umungulat bamantong hininga si Septimus, Master Randolph, pareho ka pa rin gaya ng dati, walang hiya pa rin. Ang lakas ng loob mong kausapin ang amo mo ng ganyan. Para bang mas magaling ka pa? Oo, wala akong kwenta, pero hindi ba't iyan ang itinuro sa akin ng aking Panginoon? Sa iyong walang kahihiyang estilo, nakuha ko ang kalahati ng iyong tinatawag na integridad. Ibig sabihin niyan ay pagkidnap sa akin, hahaha, pangungutya ni Septimus. Inikat ni Randolph ang kanyang mga mata at hindi siya pinansin. Mas gamaan ang pakiramdam niya nang marinig ito dahil naalala niya ang mga panahong tinuturuan niya ang batang ito. Alam ni Morris ang iniisip niya at ngumiti, pagkatapos ay naging seryoso, Sheng, anong ginagawa mo rito? Anong kailangan mo? Pumasok ako para bawiin ang espada ko. Espada. Bulalas ng maraingal na si Morris, ang Atlas Sword. Hindi na sa iyo yan. Bakit pa natin isasauli? Siyempre akin yan, pumayag ka. Sa araw na matatalo ko kayong dalawa, may karapatan akong magmana nito. Iyan ang pangako namin sa aming disipulo na hindi na ikaw ngayon. Sumanghal ang maraingal na si Randolph. Ngumiti si Septimus at nagkibit balikat, hindi mahalaga, kukunin ko ang espadang iyan ngayon. Kahit magkano pa ang halaga. Ayokong makipaglaban sa mga Panginoon, plano ko sanang kunin ito at umalis, pero dahil nalaman mo na, susunod lang tayo sa lumang kasunduan. Isa man o dalawa, tatalunan ko kayong dalawa at kukunin ko ang espadang iyan. Nakakapagsalita ka talaga. Huwag mong isipin na matatalo mo kami dahil lang sa nasaksakan mo ako ng espada noong pinalayas ka. Sigaw ng maraingal na dobleng dragon, sa isang labanan lang, ikaw ang pinakamagaling sa kanlurang lupain, pero huwag mong kalimutan na hindi tayo maghihiwalay. Malayo pa ang lalakbayin mo para maging pinakamagaling. Nagalit si Septimus habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hindi mahalaga, malalaman natin kapag lumaban na tayo. Sumabog ang buong aura niya. Dumilim ang langit kasabay ng pagtakip ng mga alon ng espada sa kalangitan at paghiwa sa lahat ng nahawakan nito. Naghiwa-hiwalay na ang mundo bago pa man siya umatake. Sumigaw ang lahat. Malilipol silang lahat sa isang iglap kung mangyayari iyon dito. Ang pinakamahusay sa mga lupain sa kanluran. Sumigaw si Ethan, ang tugatog ng mortal na sakap, Genesis stage. Sa itaas ng Soul Harmony stage ay bumabalik ang isang tao sa kanyang ninuno, ang Genesis stage. Kapag ang kaluluwa ay nakipag-ugnayan sa kapangyarihan ng mundo, tunay na kayang wasakin ng isang tao ang lupang ito. Walang duda, ito ang pinakamalakas sa mortal na sakop. At sa yugtong ito ay kung saan winasak ng isang tao ang mga tanikala ng mortalidad upang makapasok sa Spirit King stage. Tanging ang ganitong uri ng cultivator lamang ang may karapatang gumala sa sacred domain. 721. Ang pag-agos ng kapangyarihan ni Septimus ay bumalot sa buong kaharian habang ito ay nanginginig sa ilalim nito. Ang malalakas na hangin ay dumaan sa mga Exalted Double Dragon na nagtulak sa kanila na maging seryoso habang hinaharap nila ang kapangyarihang ito. Daan-daang taon ang lumipas at syempre, lumakas ang kapangyarihan ni Septimus, kaya naman nag-alinlangan silang labanan siya ng magkasama. Ang mga tao ay mukhang tense, at medyo nasasabik pa nga, sa screen, na nagpapakita ng isang eksena na mailalarawan lamang bilang isang pasimula ng ganap na pagkawasak. Tatlong eksperto sa Genesis stage ang malapit ng maglaban. Isa itong minsanang laban. Septimus, bago tayo mag-away, may gusto sana akong itanong sa iyo. Mataas na panimula ni Morris. Bangulong si Septimus bago tuluyang sinabing, sabihin mo na. Pagkatapos ng lahat ng taong ito, bakit ngayon ka lang pumunta para sa espada?
May nakilala ka bang malakas o gusto mo lang talagang mamuno sa isang lugar? Bigyan mo ako ng dahilan. Tumingin ng diretso sa kanya ang mataas na si Randolph, naghihintay din ng sagot. Naningkit ang mga mata ni Septimus at sinabing, kailangan ko bang sabihin? Ayos lang kahit ano paman dahil hindi ka na namin disipulo. Wala kang dahilan para ipaliwanag ang iyong sarili sa amin. Malamig na wika ng mataas na Morris. Tinitigan ng matalim ni Randolph si Septimus, siguro itinuro namin sa iyo na anuman ang gawin mo, dapat ay mayroon kang dahilan para gawin ito, kahit na mali ito. Sa ganoong paraan, kahit papaano ay hindi ka makaramdam ng pagkaligaw. Habang nagsasalita ang mataas, naramdaman ni Septimus na nasa isang partikular na mood siya. Malinaw na tinatanong nila si Septimus kung itinuturing pa rin niya silang mga Panginoon sa kaibuturan niya. Sinusubukan nila ang kanyang intensyon sa pagkuha ng espada at kung karapat-dapat ba siyang manahin ito. Huminga ng malalim si Septimus habang nag-iisip, sa totoo lang, pagkalipas ng 3 taon, makikipaglaban ako ng buhay at kamatayan sa matandang kakatwa mula sa gitnang lugar. Sigurado akong kung sa tulong ng kayamanan ng mga lupain sa kanluran, ang Atlas Sword, mananalo ako. Ang Invincible Sword ng Sword Star Empire sa gitnang lugar. Napasinghap si Morris sa hindi makapaniwala, paano mo siya nagawang kalabanan. Mayroon pa kayong laban sa buhay at kamatayan. Baliw ka ba? Nanginig ang buong katawan ni Randolph, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao habang nagmumura, bulok na batang yan, napakayabang mo siguro para isipin na ang tawagin mong pinakamagaling sa kanlurang lupain ay nangangahulugang ikaw ang hari ng mundo. Sa tingin mo ba ay pwede mong paglaruan ang kakatwang yan? Bakit sa tingin mo ay nagtulungan ang 4 na lugar para labanan ang gitnang lugar ngunit nasa kawalan pa rin? Huminga lamang ng malalim si Septimus at nakapagdesisyon na. Nakita ng mataas na si Morris ang kanyang determinasyon at nagtanong, Sheng, hindi ka mapusok at dapat mong malaman kung kailan dapat umatras. Bakit? Kailangan gawin ng isang lalaki ang dapat gawin ng isang lalaki. Itinaas ni Septimus ang kanyang ulo habang bumantong hininga, ano ang sinabi ko sa Exalted bago ako umalis sa kanlurang lupain. Nasa wakas ay natagpuan ko na ang aking landas. Tumango ang dalawa, kapayapaan sa mundong ito. Oo, iyan ang landas ko, iyan ang landas niya. Kumislap ang mga mata ni Septimus, pareho naming inaasam na lumikha ng isang mas magandang mundo. Simula nang mamatay siya, nabaliw na ako at nalugmok sa kawalan ng pag-asa. Pero naisip ko, sa halip na mabaliw sa sakit at puot, mas mabuting makamit ang pangarap na gusto niyang makita. Kaya naman, sa nakalipas na mga siglo, lumikha ako ng ganitong lugar, isang paraiso sa pagitan ng mga lugar. Naku, walang mabuting bagay na tumatagal magpakailanman. Ang lakas ko ang naglalayo sa lahat ng maliliit na magnanakaw na iyon pero palagi akong nakikipaglaban sa paglawak ng Sword Star Empire ng gitnang lugar, lagi kong gustong makipagdigma. Akala ko noon gaano man ito kalakas, ang aking bahagi ng langit ay walang halaga, na kahit papaano ay kakausapin nila ako dahil sa pagiging isang eksperto sa Genesis stage. Pero hindi ko inaasahan na ang matandang kakatwang iyon ay diretsyong lalapit sa akin at tataya. Kung matatalo ako, ang aking lupain ay wawasakin. Daan-daang taon na ang lumipas. Naunawaan ng mataas ang kanyang problema at sinabing, at patuloy ka pa ring hinahabol ng matandang halimaw. Hahaha, tama iyan. Ang mga amo ang pinakamatalino. Bumantong hininga si Septimus, ang lugar ko ay kasing laki lamang ng isang maliit na imperyo. Wala itong kayamanan at walang sama ng loob sa kahit sino. Paano magagawa ng masasayang normal na tao na pukawin ang galit ng iba? Paano nila magagawang sundan sila ng dakilang Sword Star Empire? Maliban na lang kung ang lumang supot ng mga butong iyon. Nawala ang boses ni Septimus, at sa halip ay nagsalita na lamang. Ang mataas ay nagpakita ng pagkamangha. Bumantong hininga si Septimus, ang matandang lalaki ay nag-iisa sa loob ng daan-daang taon at ngayong lumabas na siya at mas malakas na, gusto na niyang lumaki. Ang 4 na lupain ay nasa panganib at umaasa akong handa ang mga Panginoon. Dahil sa kapalaran, nakita ko na ang Double Dragon Gathering sa pagkakataong ito ay may ilang magagandang binhi na maaaring magbigay ng pag-asa sa mga lupain na kanluran. Tumango ang mataas at bumantong hininga.
Pero pagkatapos ay tinaasan ng kilay ni Exalted Randolph, hindi ko lang alam kung dapat ko bang ibigay sa iyo ang espada o hindi na. Hahaha, oo, malaking palaisipan yan. Kung wala ang espada, siguradong matatalo ako. Pero kung ibibigay mo yan sa akin, baka ito na ang maging sandata na gagamitin para umagos ang dugo sa mga lupain sa kanluran. Magiging ganito rin ako ka-conflict kung ako ang mga Panginoon. Tumawa ng mahina si Septimus, saka muling sumabog ang kanyang kapangyarihan, dahil ganoon nga, tulad ng dating kasunduan, ang lakas ang magtatakda ng mananalo. Tumango ang mataas at sinabing, ang lakas naman. Ipinagmamalaki rin ng dalawang dinadakila ang kanilang lakas, sinusundan ng kanilang kapangyarihan ng dragon ang lupain at kalangitan habang sumasalubong ito sa mabangis na alon ng espada ni Septimus. Kasabay ng malalakas na ingay, nagsimulang mayanig ang espasyo dahil sa pagbagsak, halos mabasag sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Nakanganga ang mga manunood. Ito ba ang pinakamalakas na eksperto sa mundo? Kahanga-hanga ito. Kung lalaban sila, baka masira ang mundo. Ito ang iniisip ng lahat. Kahit na pinalabis, alam nila ang isang kasabihan. Ang mga nasa tuktok ng mortal na lupain ay parang mga Diyos. Si Ethan lang ang nakahinga ng maluwag. Lumaban ka, huwag magsalita. At huwag mong lutisin ang bugtong ng sagradong sandata. Kahit na masyadong maaga para magdiwang. Ang lahat ay nakasalalay sa kung paano sila lumaban at kung ayusin ba nila ang problemang ito. Kaya ang mga mata ni Ethan ay nakatuon sa laban. Sining ng dobleng dragon, paglitaw ng dobleng dragon. Nagtagpo ang mga palad ng mga dakila at dobleng dragon at sumigaw. Lumabas ang mga itim at puting kapangyarihan habang umiikot ang mga ito sa isa't isa, parang simbolo ng yin-yang. Ang mundo ay napuno ng isang maringal na kapangyarihan habang nagtitipon ito sa paligid nila sa anyo ng isang itim at puting umuungal na dragon. Pagkatapos ay itinulak nila ang kanilang mga palad at pinakawalan ng dragon kay Septimus. Patuloy siyang itinutulak ng makapangyarihang puwersa pabalik. Itinuro ni Septimus ang kanyang daliri sa kalangitan at isang maladrakong ungol ang umalangaw-ngaw. Isang dragon ang umiikot sa kanyang daliri na parang umaakyat sa kalangitan. Ang napakalaking enerhiya ng espada ay umabot na sa tugatog nito at naipon sa kanyang daliri na bumuo ng isang ilusyonaryong Atlas Sword. Gumagala ang malaking dragon gamit ang espadang ito habang patuloy itong umuungal. Sa ilalim ng lahat ng napakalaking kapangyarihang ito, ang kalangitan, ang lupa, lahat ay patuloy na nanginginig. Sining ng paghiwa ng dragon. Sumigaw si Septimus at ibinaba ang kanyang espada sa itim at puting dragon. Napakalaki ng pagsabog mula sa pagbagsak. Kulimlim ang kalangitan, habang ang lupa sa paligid ng sagradong minahan ay patag at tigang. Nagpatuloy ito ng daan-daang milya na nag-iwan ng isang apokalipsis. Labis na nabigla ang mga tao. Isang suntok lang mula sa isang eksperto sa Genesis stage ay nagpakawala na ng napakalaking kapangyarihan. Kamangha-mangha ang laban ni Ethan at Lazaro, ngunit hindi kasing nakakatakot nito. Marami pa silang dapat gawin bago nila tuluyang matupok ang mundo. Namutla ang lahat matapos makakita ng ganitong kapangyarihan sa unang pagkakataon. Hindi nakapagtataka na kayang pumunta at umalis ni Septimus sa 10 sekta ng kanlurang lupain ayon sa gusto niya. Isang pindot lang ng daliri niya ay kayang burahin ang isang sekta. 722. Naglaban ang dalawang dakilang kapangyarihan at nagpakawala ng walang humpay na pagsabog habang sila ay nasa deadlock. Gayunpaman, unti-unting humina ang mga kapangyarihan sa paglipas ng panahon. Sa isang kalabog, agad na naglaho ang espada ni Septimus, habang ang itim at puting dragon ng Exalted Double Dragon ay nag-iba. Ngunit nang bumagsak ang mga atake, isang bakas ng kapangyarihan ang sumilay sa pagitan ng mga panig. Paf! Paf! Isang malakas na puwersa ng dragon ang tumama sa dibdib ni Septimus, dahilan para mapaungol siya at mapaatres habang dumura siya ng dugo. Hoy! Sus Mariosep! Habang dalawang matatalas na alon ng espada ang sumisipol patungo sa mataas. Dahil hindi nakapag-react, ang mga alon ay dumaan sa mga balikat ng mataas at nag-iwan ng dalawang pulang linya.
Habang naglalaban ang mga Panginoon at disipulo, nauwi ito sa paghihirap ng magkabilang panig at walang sino man ang nakakuha ng kalamangan. Namangha ang mga tao. May dahilan kung bakit si Septimus ang pinakamagaling sa kanlurang lupain. Ngayon, 2 laban sa 1, at laban sa kanyang mga dating amo, lumaban pa rin siya hanggang sa tabla. Gayunpaman, nag-iwan ito sa 3 ng pakiramdam na komplikado. Sumulyap ang mataas na si Randolph sa kanyang balikat at bumantong hininga, "Shen, umalis ka na." Matandang tao. Tiningnan sila ng kataas-taasang Morris pagkatapos ay sa sagradong minahan na nawala na ang pamilyar nitong pakiramdam at bumantong hininga. Nanginig ang mga mata ni Septimus. Pinunasan niya ang kanyang bibig at tiningnan ang baka sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pagkulo ng kanyang mga laman loob habang siya ay bumubuntong hininga. Siya at ang mga dakila ay magsasaktan lamang sa huli. Hindi niya sila matatalo, kaya hindi niya kayang gamitin ang espada. Iniisip pa rin ng mga kataas-taasan ang kapayapaan ng mga lupain sa kanluran, hahaha. Umiling si Septimus, yumuko ng malalim sa mga exalted double dragon bago tuluyang nawala. Nang makita siyang paalis, kumunat ang noo ng exalted double dragon, "Matandang tao, hahayaan mo na lang ba siyang kunin ang espada?" Dahil walang bakas na nagmumula sa kuweba, ibig sabihin ay nasa kanya na ito. Gumawa siya ng malakas na ingay at tinawag kami para lang patunayan na kaya niyang hawakan ng hayagan ng espada. Gayunpaman, kahit na matalo siya, sa palagay ko ay hindi niya iiwan ang espada. Umiling ang mataas na si Randolph at tiningnan ang kanyang sugat, 2 laban sa 1 ngunit pantay ang ating laban. Kung binunot niya ang espada, natalo sana tayo. Bakit hindi niya ginawa iyon? Nag-aalala ang Maringel na si Morris, "Tama ka, matanda. Plano sana naming ibigay sa kanya ang espada, pero gaya ng sabi niya, ang matandang kakatwang iyon mula sa gitnang lugar ay mikilos na. Kung wala tayong kayamanan ng lupain. Kung ano ang darating, darating din. Paano kung meron tayo, hindi ba't magkakaroon din ang matandang kakatwa?" Umiling ang Maringel na si Randolph, "Kapag kinuha sa atin ng matandang kakatwa ang banal na espada ng gitnang lugar, wala pa rin tayong kalaban-laban. Mas makabubuti kung ibigay natin ito kay Septimus, at hayaan siyang ipaglaban ang kanyang mga paniniwala. Wala tayong pagsisisihan anuman ang maging resulta dahil mas malakas na siya kaysa sa atin." Bumantong hininga ang Maringel na si Morris habang sumasang-ayon, "Oo, noong nakaraan ay hindi natin pinrotektahan ang kanyang mga paniniwala at pinilit natin siyang umalis. Ngayon, makakabawi tayo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanya na kunin ang espada. Sinira natin ang pasukan sa Heaven-reaching Pavilion ngunit hindi natin inakala na lalabas siya sa publiko at kukunin ang espada ng ganito. Hahaha, ano naman ang kinalaman nito sa matandang kakatwang iyon mula sa gitnang lugar? Kinuha niya lang ito at umalis." Tila tinanggap na ni Morris ang katotohanan ito ngunit sumimangot din, pero paano siya nakalusot ng palihim? Talaga bang nakalusot siya sa ating mga ilong? Hahaha, kinuha niya ang espada kaya ano ang magiging epekto nito? Nawala ang Maringel na si Randolph, kailangan nating makipag-ugnayan sa mga eksperto ng iba pang 3 lupain, maghanda para sa matandang kakatwang iyon. Nagtaas ng kilay ang mataas na si Morris at tumango, saka naglaho rin. Sa kasamaang palad, hindi naunawaan ni na Septimus o ng Exalted Double Dragons na isa lamang itong malaking hindi pagkakaunawaan. Inakala ng mga Maringel na dobleng dragon na natalo sila kaya't iniwan nila si Septimus na iniisip na hawak na nito ang espada. Ngunit palaging iniisip ni Septimus na alam ng mga Maringel na pumunta siya rito kaya sinasadya nilang kinuha ang espada, dala-dala ito. Dagdag pa sa pagtatalo, hinayaan siyang umalis ni Exalted Randolph na nagpaisip sa kanya na ito ang paraan nila para mapalayas siya. Dahil hindi niya ito matalo, hindi niya makukuha ang espada. Kaya naman malungkot siyang umalis. Kaya naman, ang mahalagang Atlas Sword ng kanlurang lupain ay naging isang palaisipan. Inakala ni Septimus na kasama ito ng mga matataas, habang inakala naman ng mga matataas na tao na taglay niya ito. Pareho silang mali, dahil si Ethan naman ang may kasalanan noon pa man. Nang bumalik ang mga matataas na opisyal, pinaalis nila ang mga tao. Habang nakatingin sa screen, bumantong hininga si Ethan.
Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila, at ako na lang ang nakaligtas. Hindi pa rin alam ni Septimus na siya ang ginawang sisi. Walang iba kundi ang kawalan ng komunikasyon. Napabuntong hininga si Ethan sa loob. Kahit na ang dalawang panig ay master at disciple, dahil naghiwalay sila, ang muling pagkikita ay isang nakakakabang karanasan. Kinailangan ding ilabas ng tatlo ang kanilang pride, kaya syempre hindi nila pinansin ang mga walang kwentang bagay, at hindi na isinama ang simpleng komunikasyon. Ito ang perpektong setup para sa isang malaking hindi pagkakaunawaan, na siyang inaasahan ni Ethan noon pa man. Kung narinig lang sana ni Septimus ang mga sinabi ng exalted Randolph pagkatapos niyang umalis, magtatanong pa sana siya tungkol sa espada at masisira sana ang plano ni Ethan. Bagamat hindi ito mangyayari agad-agad, ang pagdududa kay Septimus ay lalago at malalaman din niya ito sa kalaunan. Nakakahiya naman at masyadong mayabang at mabait ang ekspertong ito. Ang hindi pagkapanalo ay nangangahulugan na wala siyang karapatang kunin ang espada. Naisip ngayon ni Septimus at inamin ang pagkatalo at umalis ng walang paabi. Hahaha, sa ganitong paraan makakagalaw ako ng walang inaalala. Napatawa si Ethan sa loob-loob niya habang nakataas ang baba niya. Nagtaka ang mga halimaw, bakit bigla kang natuwa ng ganito? Hindi ba dapat ipagdiwang ang pagiging nasa top middle 3 sec? Hahaha, napataas ang kilay ni Ethan. Nako! Mukhang nalilito si Findyang, pero inanunsyo na ng exalted ang lugar natin. Bakit ngayon ka lang masaya? Nagising lang ako. Nag-iba ang tingin ni Ethan habang nakangiti. Kumaibot ang mga mata ni Findyang at inikat ang kanyang mga mata. Kakaiba na naman ang lalaking ito. Isang oras na ang nakalipas at puro reaksyon lang ang ginagawa mo. Walang paraan para maging masaya siya doon. Pero kung ayaw niyang sabihin, bahala na. Nagkibit balikat ang mga lalaki, pagkatapos ay umiling. Minsan, si Stuart Kinestone ay sadyang kakaiba at minsan naman ay misteryoso. Tinulungan nila si Ethan na makabalik sa kanyang kwarto, plano nilang umalis kapag nakabawi na ito. Natapos na nila ang misyong Double Dragon Gathering at gagantimpalaan sila pagbalik nila sa sekta. Hindi na makapaghintay ang mga demonyo na ibalita ang balita pag-uwi. Ethan, magpagaling ka muna habang inaayos ko ang mga detalye kasama ang iba tungkol sa ating pagyayabang pagka-uwi natin, hahaha. Isinara ni Findyang ang pinto at tumawa. Ngumiti lang si Ethan. Nang sandaling mag-isa na siya, may narinig siyang nagsalita, "Bata, mabuti pang umalis ka na rin pagkalipas ng ilang araw. Nahihirapan akong iwan ka kahit ilang araw pa lang tayong nagkita." Nabigla si Ethan sa takot. Pinunasan niya ang kanyang ulo at nakita si Septimus na dismayado at nilulunod ang kanyang kalungkutan sa alak. Senior, anong ginagawa mo rito? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ethan at napalunok habang pinipilit ngumiti. Wala naman siyang nalaman, di ba? Nag-aalala si Ethan na baka may nakita ang matandang lalaki na nagpaalam sa kanya. Pinagmasdan siya ni Septimus na lasing at bumantong hininga, "Nabigo ako sa huli." Nagbantay ang mga kataas-taasan at kinuha ang espada. "Hindi ko ito kayang tanggapin. Hindi pwede yan." Nakita kong sinasaktan ni Senior ang exalted. Sino pa ba sa kanlurang lupain ang karapat-dapat magkaroon ng espadang yan kundi si Senior? Binigyan niya ito ng thumbs up at papuri habang nagbabantay kung bakit bumalik ulit si Septimus dito. 723. Ngumiti si Septimus sa malabong mga mata habang nagmumura, "Bulok na batang yan, tama na ang pambobola mo. Ang pagkatalo o ang tabla ay pagkatalo pa rin, kaya hindi karapat-dapat sa sagradong espada. Mas lalo lang lalala ang sitwasyon sa susunod na laban. May laban na naman ang Senior." Tanong ni Ethan. Tumango si Septimus, ang pinakamalakas sa gitnang lugar, ang Invincible Sword. Ang tumagal ng 10 galaw ay isang malaking tagumpay na. Napakalakas ni Senior, pero hindi niya kayang hawakan ang 10 galaw niya. Gaano ba siya kalakas? Namangha si Ethan, magkakalayo ba ang pinakamagaling sa kanlurang lupain at ang pinakamagaling sa gitnang lugar? Bumantong hininga si Septimus at uminom ng malakas, "Bata, masyado kang berde, bata ka at mayabang. Pero tandaan mo ito, laging may mas malakas dyan."
Ano ang maitutulong ng pinakamagaling sa kanlurang lupain kapag nasa gitnang lugar? Hindi man lang siya mapabilang sa nangungunang 10 eksperto. Ano? Nabigla si Ethan, hindi dahil sa pagkakaiba ng Septimus kumpara sa gitnang lugar, kundi dahil sa agwat sa pagitan ng mga lugar. Si Ethan ay isang demonic emperor mula sa sacred domain, halos walang ekspertong hindi niya nakita. Ngunit ang malaking pagkakaiba ng kapangyarihan sa iisang kontinente ay nag-iwan sa kanya ng pagkagulat. Para kang isang 3 taong gulang na may hawak na malaking kayamanan pero ang kapitbahay naman ay isang matapang na tulisan. Sino ba naman ang makakaramdam ng ligtas? Matagal na sana siyang ninakawan ng bulag. Pero bakit napakalakas ng gitnang bahagi? Napansin ito ni Septimus at kinutya, sa buong kontinente, ang gitnang lugar lamang ang naiiba sa 4. Alam mo ba kung bakit? Ipinakita ni Ethan na hindi niya ginagawa iyon. Iyon ang kanilang istruktura. Naging seryoso si Septimus, ang 4 na lupain ay pinamumunuan ng mga sekta na may daan-daang imperyo na naglilingkod sa kanila. Dahil dito, sila ay isang maluwag na puwersa. Dahil pagdating sa pakikipagdigma, ang mga imperyo pa rin ang mas malakas. Kailan mo narinig na may mga sekta na nakikipagdigma? Tumawa si Ethan habang nag-iisip. Nagpatuloy si Septimus. Dito naiiba ang gitnang lugar. May isang matandang halimaw doon at isang malaking imperyo, ang Sword Star Empire. Ang Invincible Sword, ang ninuno nito, ang nagtatag ng imperyo 10,000 taon na ang nakalilipas. Hindi lamang siya malakas, kundi nilamon pa niya ang lahat ng mga bansa at sekta sa paligid niya hanggang sa makamit niya ang anyong ito, isang lugar na ganap na pinamumunuan ng isang imperyo. Ay isang buong lugar na may iisang imperyo lang. Nagulat si Ethan. Ngayon alam na niya kung bakit napakalakas ng gitnang lugar. Dahil iisa lamang ang imperyo, ang pag-unlad nito ay mas matalas kaysa sa maraming nagsasalungatang imperyo. Ang katotohanan ito ay iisang imperyo ay isang kamangha-manghang gawa sa ganang sarili nito. Ang iba pang 4 na lupain ay hindi ganito. Bagamat lahat ay nagnanais na makamit ito, wala silang mamumuno. Kunin natin halimbawa ang mga lupain sa kanluran. Mababait ang mga Exalted Double Dragon, ngunit sila ay mga cultivator lamang at kulang sa paningin at kalkuladong pag-iisip. Tinitigan siya ni Septimus ng matagal at tinapik ang balikat, bata, masasabi kong isa kang taong may ambisyon, at kahit kaunting bahid ng kakaibang ugali ng matandang iyon. Pangunahan mo ang iyong mga bayani, kunin mo ang iyong teritoryo, pero mas mabuting bilasan mo ito at magpakalakas ka rin. Ang gitnang lugar ay umuusad na. Kakailanganin pa rin ng kaunting panahon, ngunit napakabata mo pa. Kulang ka lang sa oras. Ibig mong sabihin, walang kinalaman sa akin ang aksyon ng gitnang lugar. Panimula ni Ethan. Ngumisi si Septimus, inabot ng libu-libong taon ang matandang kakatwang iyon para mamuno ang kanyang maliit na imperyo sa buong gitnang lugar. Ngayon ay nakatuon na ang kanyang paningin sa mundo. Lahat ay sangkot dito, kasama ka na. Kahit magtago ka, makakapagtago rin ba ang mga babaeng iyon? Makakapagtago ba ang kanilang imperyo, Titans? Hahaha, nasa iyo ang kinabukasan ng mga lupain sa kanluran. Bilang isang tao ng mga lupain sa kanluran, marahil ang kinabukasan ay nasa iyong kalaban. Ngunit ngayon, umaasa akong magiging handa ka at hindi pagsisisihan ang darating. Tumayo si Septimus at yumuko, paalis na, mabuti pa'y aalis na ako. Sapat na ang oras ko sa isang bata. Sana lang ay lumaki ang mga kabataan ng mga lupain sa kanluran. Nasa tadhana na kung malalampasan mo ang kalamidad na ito. Nadurog ang puso ni Ethan. Gusto lang niyang mag-focus sa paglinang at makabalik sa sacred domain. Pero sinabi lang ni Septimus na malapit nang mapuno ng kaguluhan ang 5 lupain. Wala siyang masyadong pakialam dahil isa siyang nag-iisang lobo. Walang makakahanap sa kanya kung gusto niyang magtago. Ibang usapan na naman ito para sa angkan ng Larsen. Mahirap kung hindi sila masasangkot sa gulo na ito. Siguro dapat akong maghanda ng ilang gamit kung sakali. Pagkatapos ay aalis na ako ng mapayapa. Malalim ang iniisip ni Ethan habang unti-unting nawawala si Septimus, ngunit may huling sinabi pa siya. Siya nga pala, bata, alagaan mo ang babaeng iyon. Pahalagahan mo ang iyong mga kababayan.
Naku naman, demonyo ako. Bakit pa ako mag-aalala sa isang babae? Namula si Ethan nang malaman kung sino ang tinutukoy ni Septimus. Hahaha, ano ang kinalaman ng pagiging demonyo o pagiging matuwid dito? Isa ka lang ding tao. Mas mabuting huwag mong pagsisihan sa huli. Sa wakas ay nawala si Septimus. Inikat ni Ethan ang kanyang mga mata, ngunit ngayon ay mas marami na siyang dapat alalahanin. Mahirap magkita ulit pagkatapos ng Double Dragon Gathering. Iyon lang ang landas ko. Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata. Pagkalipas ng 3 araw, si Ethan ay nasa kanyang silid at nagkukumpuni, ang kanyang mga sugat ay halos hindi pa gumagaling. Sa mga oras na ito ay paalis na ang mga pangkat ng sekta. Dumating ang Demon Soul Sect at Sword God Sect para magpaalam kay Ethan at nais niya itong gumaling agad. Tumanggaw si Ethan ng may ngiti. Parang halos magkamag-anak tayo ng mga sektang ito. Nasa kay Luke at sa iba pa na ang desisyon kung paano nila pahahalagahan ang kanilang mga kakampi. Maaari na siyang bumalik sa angkan ng Larson ng panatag. Ethan, babalik na kami ni Sheena sa Titans. Kailan ka aalis? Pagbukas ni Ethan ng pinto ay nalaman niyang si Mandy pala iyon. Kumunat ang noo ni Ethan, hindi pa ako nakaka-recover at kailangan ko pa ng mga 10 araw bago ako makaalis ng payapa. Kalmado ka ba? Sino ang humahabol sa iyo? Panimula ni Mandy. Ngumiti si Ethan, hindi ko alam dahil mami akong kaaway. Mas mabuting mag-ingat kaysa mag-alala. Tumanggaw ang dalawang babae. Maraming ang kalaban si Ethan sa pagkakataong ito at dapat ay handa na siya kung sakali. Hindi magandang hayaan na lang na gamitin ng kalaban ang kanyang sugatang kalagayan. Kung gayon, mauuna na tayo. Kumaway ang mga batang babae ng may ngiti, ang kanilang mga mata ay nagniningning ng maliwanag. Naisip ni Ethan na kakaiba ito at napaisip, hindi ba kayong dalawang babae takot bumalik sa Titans ng mag-isa? Bakit hindi kayo maghintay ng ilang araw at sabay na tayong pupunta? Talaga. Nabuhayan ng loob si Mandy. Hinailan ni Sheena ang kanyang damit, saka siya natauhan at ngumiti, ayos lang. Sa pagbabalik namin kay Ate Clara, pag-uusapan natin ang maraming bagay tungkol sa mga babae. Tulad ng kung paano malaman ang isip mo, makuha ang pabor mo. Ma'am. Isang namumula na Sheena ang sumugod upang takpan ang kanyang bibig. Aalis na rin ba ang Mystical Heaven Sect? Kumunat ang noo ni Ethan matapos marinig ang sinabi ni Septimus kaya tumayo siya para umalis. Nagmamadaling sumunod sa kanya ang dalawa. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa lugar ng Mystical Heaven Sect. Nagtipon-tipon na ang mga disipulo, handang umalis. Napansin siya ni Shwerohoa at lahat ng mga babae ay napalingon kay Clara. Sister Clara, nandito siya. Nakuha ni Dana ang atensyon ni Clara. Bahagyang nanginginig, lumingon si Clara upang salubungin ang malamig na mga mata ni Ethan. Ngumiti siya at lumapit, kumusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti na. Bakit ngayon ka lang nagtatanong? Hindi ba medyo huli na? Hahaha, hindi ba't ayaw ni Stuart Kinestone ng daldalan, laging mag-isa? Bakit mo ako sinisisi kung bakit hindi kita nakikita? Pang-aasar ni Clara. Tumingin ng malalim si Ethan sa mga mata ni Clara, bigyan mo ako ng kalahating taon at bibigyan kita ng sagot para sa mga panahong iyon. Umalis si Ethan, ngunit natigilan si Clara. Ngumiti siya, napuno ng luha ng kagalakan ang kanyang mga mata. Pagtalikod, lumutang siya pabalik sa kanyang koponan na parang paro-paro. Natigilan ang iba sa kanilang nagyayelong kasamahan sa koponan na masigla at may maliwanag na ngiti. Anong sabi ng lalaking yun? Ate Clara, anong problema? Nag-alangan si Dana. Napangiti si Clara sa tuwa, sabi niya sasagutin niya ako. Sa wakas ay natigilan siya. Nawala ang iba. Anong ibig sabihin niyan? Tanging si Clara lang ang nakakaalam niyan. Matagal na niyang itinanong iyon kay Ethan. Tumingin si Carmelo ng may malamig na mga mata at nakakuyong na mga kamao. Kalahating taon, di ba? Perpekto. 724. Pagkalipas ng 10 araw, binuksan ni Ethan ang kanyang pinto upang huminga ng malalim at makalanghap ng sariwang hangin. Mas maganda na ang kanyang pakiramdam ngayong gumaling na ang kanyang mga sugat.
Ang naghihintay sa kanya sa labas ay ang kanyang koponan, ang 9 na disipulo at 3 demonyo ng Demon Scheming Sect. Matagal na nilang hinihintay na gumaling at makauwi si Ethan. Nitong mga nakaraang araw, ang ibang mga sekta ay nakaalis na, naiwan sila. Sila ang huli at ngayon naman ay huli na silang aalis. Bagamat ibang-iba na ang mood. Hindi na sila tensyonado, kundi tuwang-tuwa. Ethan, ikaw na lang ang natitira. Maaari na ba tayong umalis? Ngumisi si Findyang kay Ethan, nagpadala na ako ng jade sa sect, sinasabi kong babalik tayo sa loob ng 2 buwan, pero... Hihi, hindi ko pa nasasabi sa kanila ang magandang balita. Napataas ang kilay ni Ethan at napansin ang mapang asar ng ngiti ni Findyang. Mag-aalala sila ng husto dahil sa iyo. Hahaha, mas magiging interesante yan. Kahit isinugol natin ang buhay natin dito, casual lang naman silang naghihintay ng balita. Napakadali lang naman yan para sa kanila. Commendat si Findyang kay Ethan, aalis ka pa rin. Dapat mong gamitin ang pagkakataong ito para gumanti sa mga hanggal na iyon habang maaari ka pa. Isa pa, kapag naipadala na natin sa kanila ang magandang balita, mawawala lang ang kanilang matinding galit, hindi ba? Sumabay sa tawa ang iba. Nagkibit balikat si Ethan. Sige, aalis na rin ako, kaya tatanggapin ko na lang ang pasanin na ito. Isipin mo na lang na parang kalokohan ko. Hahaha, kahanga-hanga. Iyan ang ating mahusay na kitiwala. Tinapik ni Findyang ang kanyang balikat at tumango ang iba ng may malumanay na mga mata. Alam nilang nauubos na ang mga araw nila kasama si Ethan. Ethan, aalis ka ba? Sa Demon Scheming Sect. Sigaw ng isang babae. Lumingon si Ethan at nakita si Mandy na biglang tumingin sa kanya ng may gulat. Saan ka pupunta? Bigyan mo kami ng malinaw na lokasyon kung hindi ay hindi ka namin mahahanap. Lamambot ang mga mata ni Ethan, hindi mo na ako kailangang hanapin. Kapag natapos ko na ang pag-uulat sa Demon Scheming Sect, uuwi na ako sa Titans. Talaga. Naghiyawan ang mga babae. Tumango si Ethan, syempre naman, bakit mo naman naisip na hiniling ko sa iyo na maghintay? Kalimutan mo na ang Mystical Heaven Sect at sumama ka sa amin. Kapag natapos ko na ang sect, sabay na tayong uuwi para wala kang maalalang gulo sa daan. Tumango ang mga batang babae sa tuwa. Dahil nakabalik na si Ethan sa angkan ng mga Larsen, hindi na nila kailangang tiisin ang mapait na kalungkutan ng pagiging malayo sa isa't isa. Ngunit ang katotohanang hindi makakasama si Clara ay nakapagpalungkot sa kanila. Walang ibang nakakakilala kay Ethan ng higit pa sa kanya. Kahit magkaribal sila sa pag-ibig, para sa kanila ay isang malaking kawalan ang hindi niya paglapit kay Ethan. Sa totoo lang, ang magandang tindig ni Clara ay nakaantig sa mga batang babae. Kung magkakasama lang silang lahat, mas maganda sana kung ganoon. Ngayon, umalis na tayo. Sigaw ni Ethan, na nagpatigil sa kanilang mga iniisip. Nang makita silang lahat na umalis, nahabol sila ng mga babae. Ngunit natigilan si Sheena at nagdilim ang kanyang mga mata nang makita ang mabituing kalangitan. Kumakabog ang kanyang dibdib at hingal na hingal siya. Anong problema, Sheena? Nag-aalalang tanong Mandy. Kumunat ang noo ni Ethan at lumapit, anong nangyari? Hindi ko alam. Biglang kumabog ang puso ko. Mas maayos na ako ngayon. Mukhang nalilito si Sheena habang umiiling. Bigla siyang nakaramdam ng panganib na parang may paparating sa kanya. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay nawala ng kasinbilis ng pagdating nito. Maingat na tumingin si Ethan sa paligid bago kumalma. Siguro ay may sakit si Sheena. Kapag nakabalik na tayo, gagaling na siya. Kaya, nilisan nila ang Double Dragon Manor, hindi alam na ang natatarante na puso ni Sheena ay isang senyales ng hinaharap. Bam! Bam! Sa isang kagubatan, isang batong natatakpan ng lumot ang dinurog. Sumikat ang maliwanag na sinag ng araw sa kaibuturan ng madilim at maalinsangang kuweba na matagal nang nakatago mula sa mundo. Dalawang hinihingal na figure ang nakatayo sa harap nito ng may kagalakan. Pangalawang prinsipe, nahanap na natin sa wakas ang tahanan ng mga ninuno ng angkan ng yon. Hahaha, isang simpleng eksperto sa Profound Heaven na nakasuot ng purong itim ang tuwang-tuwa na tumingin sa isa't isa.
Nakangiting tumango ang binata habang mahigpit na nakahawak sa dilaw na seda, ilang taon na ang nakalipas at ngayon na natin natagpuan ang isinumpang lugar na ito. Kuya, Amang Imperial, kapag nalaman ko na ang sikreto ng tahanan ng mga ninuno ng angkan ng yon, hahanapin ko ang pinakamahusay sa mga lupain sa kanluran at ibabalik ang mga lupain sa angkan ng Yuan. Ipaghihiganti kita. At ikaw, matandang pangatlo, walang pakundangang baboy, katausan na ng iyong mga araw. Hahaha. Napatawa ang binata na parang baliw, ang kanyang mga mata ay nilalamon ng puot. Bamantong hininga ang lalaking nakaitim, sabay tango sa sarili. Ang mga kasinungalingang hinabi ng Corona Prinsipe ay nagtulak sa pangalawang prinsipe na maghaiganti sa halip na turuan tayo. Siya ay tunay na matalino. Tanging puot lamang ang maaaring magtulak sa isang tao na maghaiganti. Ang mga lalaking ito ay mga tauhan ng Corona Prinsipe. Wala silang alitan sa pamilya ng imperyo o kay Charlie. Pagkamatay ng Corona Prinsipe, lahat ng kanyang tapat na tauhan ay hinahanap sa buong bansa. Ang pagtakbo na parang mga daga sa loob ng napakaraming taon ay nagpahina sa kanilang laban. Doble ang naging epekto nito sa mga sumama sa pangalawang prinsipe pagkatapos ng tahanan ng mga ninuno ng angkan ng yon. Matapos ang mapait na buhay na kanilang pinagdaanan sa mga nakaraang taon, napatunayang napakalaki nito para sa karamihan ng isa-isa silang umalis. Iniwan siyang mag-isa. Gayunpaman, kahit siya ay kinailangan pang magmadaling umatras laban sa ilan sa mga panganib na kanilang kinakaharap. Ngayon, salamat sa paghikayat ng Corona Prinsipe kay Yuanyong na maghaiganti, sa tulong niya, sa wakas ay nakarating na sila. Isa lamang itong patunay kung paano kayang itulak ng puot ang isang tao patungo sa walang hanggang landas. Kung iyon ang kanilang misyon, matagal na sana nila itong tinalikuran. Tanging ang pangalawang prinsipe lamang ang nagpursigi upang maibalik ang imperyo ng walang pagsala. Natagpuan pa nga ng lalaking nakaitim ang sarili na humahanga sa pangalawang prinsipe. Bagamat ang walang kaalam-alam na maharlika ay tinutugtog na parang puppet na nakatali sa tali. Habang nakatingin sa unahan, nanguna ang lalaking nakaitim, "Kamahalan, ako na ang magbabantay sa unahan. Manatili ka sa likuran ko at mag-ingat." "Salamat, Ferris." Tumango ang pangalawang prinsipe. Pagkatapos ng mga taon ng pagpapagal, sa wakas ay ibinasura ng pangalawang prinsipe ang kanyang labis na kumpiyansa bilang isang prinsipe ng imperyo. Sa wakas ay nagpakita ng paggalang sa mga matatalino. Naantig ang lalaking nakaitim, "Kamahalan, napakabait ninyo. Tungkulin ko iyon. Napakamapagkumbaba mo. Ferris, kung wala ka, hindi sana ako nakarating dito." Dahil malapit lang kami sa buong paglalakbay nila, bumantong hininga ang pangalawang prinsipe, para mahanap ang tahanan ng mga ninuno ng angkan ng yon, napakaraming panganib ang aming pinagdaanan, at naligaw kami ng mas maraming beses kaysa sa mabilang ko. Paulit-ulit pa nga kaming nakulong. Sa huli, ilan ang namatay, ilan ang natitira. Ngayon ay nag-iisa na lang ako, kasama kabilang aking tanging kasama sa buhay at kamatayan. Mula ngayon, ikaw na ang aking kapatid. Nanginig ang lalaking nakaitim, naantig sa kaibuturan. Hindi niya akalain na ganoon pala ang gagawin sa kanya ng pangalawang prinsipeng inutusan nilang gamitin bilang payon. Nahiya siya. Gusto niyang sabihin ang lahat at huwag hayaang magdusa ang kanyang kamahalan para sa paghihiganti ng iba. Lahat ay may puso, kahit ang mga diehard na tagasunod ng Crown Prince. Matapos ang maraming taon na kasama ang pangalawang prinsipe, nagbago ang kanyang isip. Hindi niya kayang makitang masaktan ang kanyang bagong Panginoon dahil sa pagsunod sa hanggal na puot na ito. Ngunit nangangahulugan iyon ng huling hiling ng Corona Prinsipe. "Kamahalan, sa totoo lang." Naguguluhan si Ferris, nakasimangot habang may gusto sanang sabihin. Sa sandaling iyon ng kanyang kapabayaan, natapakan niya ang isang bagay at nahulog. Plop! Sa kadiliman, biglang nawala si Ferris at sumigaw ang pangalawang prinsipe, "Ferris!" Ang sumunod ay ang pagbagsak din niya, at sa ilalim niya ay wala ng iba kundi ang lubos na kadiliman, isang madilim na butas ang lumalamon sa kanya ng buo. 725. Pala! Dalawang matalim na sigaw ang bumasag sa tahimik na kadiliman, ngunit tanging ang kanilang sariling mga tainga lamang ang nakakarinig.
Laminggalinga sa paligid sina pangalawang prinsipe at Harris ngunit sa kabila ng walang hanggang kadiliman ay wala ng iba pang kadiliman. Harris, kaya mo bang lumipad palabas? Tanong ng pangalawang prinsipe. Umiling siya, puno ng takot, hindi, kakaiba lang ang kuweba na ito, pinipigilan akong lumipad, isang eksperto sa Deep Heaven. Pero nahuhulog pa rin tayo. Kailan kaya tayo makakarating sa dulo? Tapos na tayo. Sa lalim ng kuweba na ito, kapag bumagsak tayo sa lupa, mapapalitan tayo. Babalik ang buhay ko sa langit. Sigaw ng pangalawang prinsipe, puno ng hinanakit. Hindi pa siya nakakapaghiganti. Paano siya mamamatay ng ganoon na lang? Bumantong hininga si Harris, pinigilan ang mga salitang nagbabantang lumabas. Bagamat mamamatay siya nang hindi natupad ang kanyang paghihiganti, mas mabuti pang mamatay para sa mithiin ng isang tao. Habang ang pagsasabi sa kanya ng totoo ay nangangahulugan ng pagsasabi na siya ay isang payon sa kamay ng isang patay na prinsipe ng korona sa loob ng maraming taon. Ngayon, mas magiging mapaminsala pa iyon. Mas mabuti nang hayaan siyang umalis ng mapayapa. Masyado na siyang nalungkot nitong mga nakaraang taon. Bumantong hininga si Harris, kamahalan, wala kayong itinapong pagsisikap nitong mga nakaraang taon. Alam ng kamahalan at ng korona prinsipe ang inyong debosyon at mamamatay na sila sa ilalim ng lupa. Paano siya makakapagpahinga? Ang bansa ay hindi isang bansa, ang mga lupain ng angkan ng UN ay nasa kamay ng iba at wala akong magagawa. Ama ng imperyo, kuya, hindi nila kailanman malalaman ang pahinga. Nagsimulang umiyak ang pangalawang prinsipe dahil masyado akong mahina para mabawi ang mga lupain ng mga ninuno. Ako ang nabigong makamit ang malalim na pagmamahal ng aking ama at kuya. Humahagulgol ang ikalawang prinsipe, dahilan para umiling si Harris habang hinihintay ang kanyang kamatayan. Ito lang ang paraan para makabawi sa pag-aalaga ng kanyang dalawang amo. Gayunpaman, may narinig na kakaibang tunog at biglang bumagal ang dalawa bago natagpuan ang kanilang sarili na nakalutang sa matinding kadiliman. Natigilan ang dalawa at tumingin sa paligid. Isa ako sa 10 sinaunang emperador, ang labi ni Emperador yon, na ipinadala niya upang bantayan ang aking angkan. Kayo ba ang mga anak ng aking angkan na pumupunta upang magbigay pugay? Isang nakabibinging boses ang yumanig sa kanilang mga tainga na nagbabantang mabasag ang kanilang mga eardrum. Isang puting imahe na daan-daang metro ang lapad ang lumitaw. Mukha siyang isang matandang immortal na may kapangyarihan at karunungan. Mayroon siyang malapilak na buhok, puting balbas, at malalim na aura. Ang buong kawalan ay napuno ng kumikinang na mga bituin sa sumunod na segundo na dumadaloy sa isang mahiwagang disenyo. Nakatitig ang dalawa ng malalim sa nakadisplay. Sino siya? Para siyang Diyos na naglalakad sa mundong ito, hawak ang lahat ng bagay sa kanyang palad. Hindi siya maaaring maging basta-basta tao. Nilalagpasan na ba nila si Ethan, nakakita na ba sila ng isang taong ganito kagaling sa kahit saan sa kontinenteng ito? Kahit si Septimus ay hindi kayang tapatan ng lalaking ito. Ang tahanan ng mga ninuno ng angkan ng yun ay may nakatagong isang kahangahangang eksperto. Hindi ako makapaniwala. Kumunat ang noo ni Emperador yun, kung kayo ay aking mga inapo, maaari kayong sumilong sa akin mula sa anumang kahirapan. Kung hindi, ang mga lumalabag sa batas ay ililibing magpakailanman sa ipinagbabawal na lupain ng aking angkan upang magbayad sala para sa inyong mga krimen. Ano? Sigaw ng dalawa. Tanging ang mga miyembro ng angkan ng yun ang maaaring pumunta rito kung gusto pa nilang mabuhay. Nataranta ang dalawa, at walang hiya ang pangalawang prinsipe nang sabihin niya, ninuno, galing ako sa angkan ng yun. Ako si Yong. Kumunat ang noo ni Harris bumantong hininga. Napakabilis magpalat ng tono ng lalaking ito. Tinalikuran pa niya ang pangalan niya. Pero, dahil hinabol siya ng maraming taon, nawala ang kaiabangan niya bilang isang prinsipe. Ang tanging inaalala niya lang ay ang kaligtasan, kahit ang paggamit ng matalas na dila. Ninuno, galing din ako sa angkan ng yon. Ako si Salvatore. Ikinuyom ni Harris ang kanyang mga kamay. Nanunuya si Emperador yun, hindi mahalaga kung sabihin mong oo. Ako ang hahatol dyan. Nagliwanag ng husto ang mga mata ni Emperador yun habang sinusubaybayan ang dalawa.
Humph! Ang mga mata ng angkan kong yun ay may mahiwagang mga mata na kayang bumasa ng kalangitan. Normal lang naman ang mga mata mo at sa tingin mo ay kaya mong magpanggap na kabilang ka sa angkan ko. Pagkatapos ng scan, sumanghel si Emperador yun, mga hanggal, mamatay kayo dahil sa pagpasok ng walang pahintulot sa ipinagbabawal na lupain ng angkan ng yun. Nagsimulang magliyab ang madilim na mundo, habang nagsimulang bumagsak ang mga bituin sa kanilang dalawa. Libu-libong maliwanag na ilaw sa buong lungsod ang bumalot sa kanila ng buong lakas. Dahil sa dami ng pumupunta para lagyan ng plaster ang mga ito, walang paraan para makaya ito ng dalawang maliit na eksperto sa Profound Heaven, lalo na kung mahihirapan kahit ang mga eksperto sa Ethereal Stage. Nagpanik ang dalawa sa takot. Mabuti na lang at ang makapal at matigas na balat na natamo ng pangalawang prinsipe sa mga panahong ito ng paghihirap sa paghahanap ng paghihiganti ay nagamit na rin. Teka, mga ordinaryong miyembro lang kami ng angkan ng yon. Tanging ang pinuno ng angkan ang nakamulat ng mga matang iyon. Mali. Hindi lang ang pinuno ng angkan ng yon ang nakakapaggising sa kanila. Tanging ang isang miyembro ng angkan ng yon na nakakagawa nito ang isang tunay na miyembro ng angkan ng yon. Sumigaw si Emperador yun, ang dugo ko ang nagbibigay daan sa paggising ng isang tao sa bawat henerasyon ng aking angkan. Iyan ang aking kahalili. Lahat ng iba pa, kahit na mula sa angkan ng yun, ay mga estranghero. Hindi mo ba alam na tanging ang pinuno ng angkan lamang ang maaaring pumunta rito? Kahit bilang mga miyembro ng angkan ng yun, kayo ay namatay lamang. Natapos si Emperador yun nang malapit ng durugan ng paparating na pagbagsak ng bituin ng dalawang mananakop sa kanilang tahanan. Nagnalit ang pangalawang prinsipe at kumislap ang kanyang mga mata. Dinukot niya ang mata ni Yun Xuanji at sinabing, nakarating na tayo sa huling kahilingan ng Planhead. Ito ang ating patunay. Hoy! Sus Mariosep! Tumigil ang mga bituin at agad na naglaho. Pumikit si Herres at nanginag. Nanginginig din ang mga kamay ng pangalawang prinsipe, naghihintay na mabura sa mundong ito. Gayunpaman, hindi dumating ang kamatayan. Pinanood niya ang isang pares ng mga mata na nakatitig sa orb na nasa kanyang kamay. Ito ang mystical na mata ng aking Yun Clan. Ngunit dahil isa lamang itong patunay, isa lamang ang aking maaaring hilingin. Isa. Gulat na gulat ang dalawa at tuwang-tuwa. Binaligtad nila ang lahat. Mula sa pagiging pinakamatinding kaaway nila, naging pinakamalakas na taga-suporta si Emperador yun. Masyadong biglaan iyon. Hindi ba siya nagdududa kung saan nanggaling ang matang ito? Bagamat ito ay naging pabor sa kanila. Bakit pa maghahanap ng Septimus kung nandito na ang lalaking ito para wasakin ang mundo? Kaya't yumuko ang pangalawang prinsipe at nagreklamo, ninuno, ang aking imperyo ay nasakop ng isang masamang lahi. Sana'y itama ng ninuno ang mga bagay-bagay. Tutulungan kitang ibalik ang bansa. Tumaas ang kilay ni Emperador yun. Umiling ang pangalawang prinsipe at umiling ang Emperador, tinatanggihan. Bakit? Hindi ba't sinabi mong papayag ka sa isang kahilingan? Gamit ang iyong kapangyarihan, magiging kasing dali lang ito ng paghinga, reklamo ng pangalawang prinsipe. Sinabi ni Emperador yun, sabi ko sa iyo, ako ang labi ni Emperador yun na iniwan niya upang protektahan ang ating angkan at ipakita sa kanila ang landas pasulong. Hindi ako maaaring umalis, kaya, hindi kita matutulungan. Ano ang magagawa mo kung gayon? Nainis ang pangalawang prinsipe at sumigaw. Napaigtad si Herres at dali-daling hinaila ang kamay niya. Guru, huwag kang magpadala sa galit. Hindi siya maaaring umalis, pero nandito tayo at nakakulong sa kanya. Siya ang amo at huwag mo siyang galitin. Napakadaling patayin tayo na parang mga kulisap na dumudurog. Sa wakas ay natauhan ang pangalawang prinsipe at ikinuyom ang kanyang mga kamay, patawarin mo ako, ninuno, nadala ako sa kalokohan. Gusto ko lang malaman kung paano mo kami matutulungan. Basahin ang langit at ituturo sa iyo ang daan. Magtanong ka at sasagutin ko ang lahat ng aking makakaya. Ang mabibigat na salita ni Emperador yun ay bumagsak. 726. Nagliwanag ang mga mata ni Herres at inilahad ang kanyang kamay, nakaturo gamit ang nanginginig na daliri sa singsing ng pangalawang prinsipe.
Nang maunawaan niya ang ibig niyang sabihin, ipinakita ng pangalawang prinsipe ang isang ipinintang larawan, ang mga lupain ng ating bansa. Sumigaw ang pangalawang prinsipe, "Ninuno, pakisabi sa akin kung nasaan ang pinakamahusay sa kanlurang lupain, si Septimus. Mahahanap ko ba siya?" Nag-iba ang tingin ni Emperador yon at naging parang mabituing kalangitan. Gumagalaw din ang mga bituin sa paligid niya, inilalabas ang kanilang aura at napaatras sa takot ang dalawang mananakop. Nasa gitnang lugar si Septimus. Makikita mo siya sa kabisera ng imperyo ng Imperyong Sword Star. Tutuperin niya ang iyong hiling. Tumigil ang mga bituin at muling namayani ang katahimikan matapos magsalita ng seryoso si Emperador yon. Ngunit may pagdududa ngayon sa kanyang mga mata, isang bagay na bulag sa paningin ng dalawa sa ibaba. Sumigaw ang pangalawang prinsipe, "Ninuno, totoo ba? Huwag mo akong tawaging ninuno. Nabasa ko na ang mga sinasabi ng kalangitan at alam kong hindi kayo mga miyembro ng angkan ng yon. Alam ko rin ang lahat ng ginawa ng angkan ninyo. Pero ako ay labi lamang ni Emperador yon at kailangan kong sundin ang mga patakaran. Dahil ikaw ang nagdala ng mahiwagang mata ng angkan ng yon, itinuro ko na sa inyo ang daan." Mahinahong tono ni Emperador yon. Nanlumo ang ikalawang prinsipe, at siya ay kinakabahan. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang makitang kalmado pa rin ito. Dahil isa siyang labi, wala siyang nararamdaman. Kung nandito lang si Emperador yon, mapapanood niya ang mga lamang loob ng mga ito na tumutulo sa mga dingding matapos niya itong sampilan dahil sa pagtatangkang dayin siya. Hindi naman iyon maintindihan ng maliit niyang isipan, iniisip na makulat ang malaking tao na ito. Kaya yumuko siya at inihanda ang sarili, "Senyor, kailan ko kaya makikilala si Septimus?" Iyan ang pangalawang tanong mo na hindi ko sasagutin. Umalis na kayo. Tiningnan sila ng may pagtataka, at ikinuyom ni Emperador yon ang kanyang palso. Isang malakas na hangin ang nabuo at ang dalawa ay tinangay at ngayon ay humahalik sa lupa sa pinaka-hindi kanais-nais na paraan. Nang sa wakas ay nagising sila, laking gulat nila. Sa harap nila ay isang mataas na bundok na may tuktok na nakatago sa likod ng mga ulap at nyebe sa mga tagiliran nito. Sumigaw si Harris, "Kamahalan, paano tayo napunta rito? Paano tayo napunta sa paanan ng bundok? Kanina pa tayo umaakyat. Sa loob ng 3 buong taon." Bumantong hininga ang ikalawang prinsipe. 3 taon ng paghihirap habang tinatahak natin ang mga panganib at mga naligaw na landas. Libo ang namatay, libo ang natira, at kami na lang ang natira para magpatuloy. Hindi ako makapaniwala na ibabalik tayo ni Emperador yon sa isang pitik lang ng kanyang palso. Napakalaking halimaw niya. Tumanggaw si Harris, hindi niya akalain na isa sa 4 na haligi ay may ganito kakakaibang taga-suporta. Kung makakagalaw lang ang kakatwang ito, malamang magiging oyster na niya ang mundo. Habang tinitignan ng tuktok na nababalutan ng nyebe sa huling pagkakataon, mamantong hininga si Harris, "Napakaraming taon, napakaraming namatay." Maliban sa ilang salita mula sa isang matandang lalaki. Ang resulta, hahaha. Sapat na iyan. May paraan na tayo para makaganti. Sumigaw ang pangalawang prinsipe habang naglalakad patungo sa gitnang lugar bilang ninuno ng angkan ng yon, tama ang hula niya. Sa wakas ay natagpuan na natin ang Septimus at ang paraan para mabawi ang ating bansa. Ethan, angkan ng Larsen, at ang matandang pangatlo, magbabayad kayong lahat sa pagnanakaw ng ating lupain, hahaha. Halos nakita at nalasahan ng pangalawang prinsipe ang luwalhati ng tagumpay. Tinitigan siya ni Harris at tahimik na sumunod. Huwag na. Kung paghihiganti lang ang nagtutulak sa kanya, hayaan mo na. Siguro kapag umupo na siya sa trono, hindi pa huli ang lahat para sabihin sa kanya. Siguro magpapasalamat siya sa prinsipe ng korona para sa paghihiganting ito. Ganoon naglakad ang dalawang nag-iisang ito upang ibalik ang kanilang bansa. Habang paalis sila, walang kamalay-malay na si Emperador yon ay nakalutang pa rin sa madilim na espasyong iyon, at lalong tumitindi ang pagdududa sa kanyang mga mata. Kakaiba yan. Ang layunin niya ay makaganti sa angkan ng Larsen, kay Ethan at sa kanyang ikatlong kapatid. Pero malinaw ang kapalaran ng angkan ng Larsen at ng kanyang kapatid, tanging ang kapalaran ni Ethan ang hindi mababasa. Maaari kayang nabubuhay siya sa labas ng kapalaran.
Iyon ang magiging dahilan para maging isang malaking pabago-bago siya. Bumantong hininga si Emperador yun at naglaho, hinayaan ang kadiliman na lumunin ang lahat ng bagay sa nasasakupang ito. Pagkalipas ng 2 buwan, sa wakas ay nakabalik na ang pangkat ni Ethan sa harap ng kanilang sekta. Matagal nang naghihintay sina Wilson at ang mga elder. Hahaha, Wuyo, napakagandang pagsalubong ang nakikita ko. Tumawa si Finliang na parang nasisiyahan sa kanilang pagsamba. Ngunit sa halip ay tinitigan siya pabalik ni Wilson. Sumili ang kanyang mukha at nagapak. Bam! Bam! Ang malakas na putok ay nagpalipad kay Finliang na parang bola ng kanyan. Ang bola ng laman ay mabilis na lumipad sa ere at tumama sa isang bangin na nag-iwan ng butas na hugis tao. Ang mga disipulong handang magdiwang kasama ang kanilang mga matatanda ay nakatayong hindi gumagalaw. May nagawa ba tayong mali? Bakit galit na galit ang pinuno ng sekta? Habang nakatingin sa kanila ng masama, napuno siya ng uhaw sa dugo habang pinapanood ang pagguho ng bangin. Lumabas si Finliang mula sa mga guho, tumatahol, alang-alang sa Diyos. Pinuno ka ba ng sekta o baliw? Isinugol namin ang aming buhay sa Double Dragon Manor para sa ikaluluwalhati ng sekta at ganito mo ako ginagantihan. Ano ba ang nagawa ko sa iyo? Ang lakas ng loob mong magtanong. Sumanghel si Wilson, 2 buwan na ang nakalipas ng padalhan mo ako ng Jade, sinasabi mong babalik ka sa loob ng 2 buwan, pero hindi mo sinabi ang mga detalye kung ano ang nangyari. Ang lakas ng loob mo, kaya hindi ako mapakali sa lahat ng oras na ito. Ang tanga mo, dapat hindi lang basta sipa ang kailangan mo. Tumawa ng mahina ang iba. Kaya pala, dahil sa nagpadalang Jade kaya nagagalit ang sect leader. Dapat alam niya kung ano ang nangyari sa Double Dragon Gathering pero nanatili siyang nakasuspend sa lahat ng oras na ito. Ngumisi si Finliang, nakalimutan ko bang banggitin? Kalokohan, paano mo nakakalimutan ang isang bagay na ganito kalaki? Kahit makalimutan mong isulat ang testamento mo, hindi mo ito makakalimutan. Single ni Wilson, Sus Mariosep. Malaki ba ang natalo natin kaya tayo nakakuha ng huling pwesto sa lower 3 sects? Kaya ba hindi ka nagsalita? Paf! Paf! Nagtawanan sina Luna at ang iba pa. Hindi sila makapaniwala na napakaliit ng tiwala sa kanila ng kanilang sect leader. Siguradong magugulat siya sa pinakahihintay niyang pangyayari. Tumawa ang mga disipulo. Nakangiti rin si Finliang, bagamat dahan-dahan pa rin ang kanyang mga salita, ano sa tingin mo, Wuyo? Mag-isip ka nga. Sinaman ang tingin ni Wilson, pagkatapos ay lumingon kay Ethan. Ngunit pumasok ang lalaki sa sekta kasama ang 2 babae. Sumigaw para tawagin ang 2 trabahador, itinuro ni Ethan ang mga batang babae at sinabing, patirahin mo sila. Opo, Steward Kindstone. Yumuko ang 2. Hindi pa namumuno si Ethan sa Demon Scheming Sect, ngunit ang kanyang salita ang batas sa Labor Office, higit pa sa mga matatanda. Sinunod ng mga manggagawa ang kanyang mga utos kahit na maraming matatanda at kagalang-galang sa paligid, maging ang pinuno ng sekta na nasa itaas. Nagalit si Wilson, Ethan, sino ang nagsabing pwede kang magdala ng mga dayuhang babae sa sekta? Labag iyon sa batas. Papunta at alis lang. Hindi ba't pumayag kang pakawalan siya pagkatapos ng lahat ng labanan? Hinawakan ni Finliang ang kanyang balikat at ngumiti, isa pa, ang bata ang nakakuha ng halos lahat ng kredito sa Double Dragon Gathering. Hindi naman gaanong mahalaga kung hahayaan mo siyang gawin ang kahit ano bago umalis. Interesado na ngayon si Wilson at humarap sa kanya, paano? Nangyari iyon. Ano sa tingin mo? Tinaas ni Finliang ang isang kilay, at sinimulang muli ang pag-arte. Nanginig ang mukha ni Wilson at naikuyom niya ang kanyang mga kamao habang nagliliyab na apoy sa kanyang puso, isang bulkang handa ng sumabog. 727. Naningkit ang mga mata ni Wilson at nag-init ang galit sa kanyang mga mata, Fatty Yang, bigyan mo ako ng paliwanag ngayon na o tulungan mo ako, pahihirapan kita kung patuloy kang magmalaki, kahit ano pa ang ating pagkakaibigan. Dali na, dali, sasabihin ko sa'yo ng sigurado, hahaha. Ngumiti si Finliang at bumulong sa tainga ni Wilson, sa totoo lang, tayo. Ano? Napanganga si Wilson, ulitin mo yan.
Hahaha, alam ko nang ganyan ang itsura mo. Walang maniniwala na nawala na ang katahimikan ng ating palaging nanlalamig na demon schemang sect leader na si Exy. Habang tumatawa, humarap si Finliang sa mga matatanda, sabay sigaw, sinasabi ko na sa Double Dragon Gathering, tayo ang naging nangungunang sekta sa gitnang 3 antas at nakapag-uwi ng 10,000 sagradong bato. Totoo ka ba? Natigilan ang mga matatanda, may tanga at hindi makapaniwalang tingin habang nakatingin sa mga disipulo. Ang Demon's King sect ay isa lamang sekta sa lower 3. Paano ito naging top middle 3 sect? Nakakabaliw ito. Si kagalang-galang na Shi, ang pinuno ng mga kamag-anak ng inner sect ay ganoon din ang pagkalito. Hindi nila kailanman inakala, kahit kailan, na ang koponan nila sa pagkakataong ito ay magtatagumpay. Ngunit wala silang gana magdiwang, sa halip ay nalulungkot sila. Ang pangkat ng Double Dragon Gathering ay binubuo ng mga disipulo ng Elite Labor Office. Wala itong kinalaman sa panloob na sekta. Nangangahulugan ito na ang Labor Office ay magiging mas mahalaga at mas mahalaga ngayon. Taya niya na malapit nang gamitin ni Wilson ang kreditong ito para ipahayag na matatanggap ng Labor Office ang lahat ng resources habang ang kanyang panloob na sekta ay magugunaw. Kagalang-galang na Shi. Nag-aalalang sabi ng isang elder. Walang imek si kagalang-galang Shi habang ang kanyang mga mata ay kumislap ng may mapagkalkulang kislap. Hindi mahalaga, may swerte sa kapahamakan. Kailangan pa rin nating makipagsabayan. Gayunpaman, masasabi kong si Ethan ay kahanga-hanga. Kung hindi lang siya tao ng sect leader, hahangaan ko talaga siya, hahaha. Sumulyap sa kalmadong si Ethan, si kagalang-galang siya ay may mapanlinlang na ngiti. Mukhang naliligaw ang iba. Bakit pinupuri ni kagalang-galang siya ang kalaban gayong itatapon na ng pinuno ng sekta ang panloob na sekta sa gilid ng kalsada? Nawala ng malay si Wilson ng ilang minuto matapos ang balita tungkol kay Finliang. Nang sa wakas ay natauhan siya, tuming siya ng masama at ngumiti habang hawak ang matabang braso nito, matabang yang, totoo ba yan? Hindi ka nagbibiro, di ba? Sino ang magbibiro tungkol sa isang bagay na ganito kalaking bagay? Ngumisi si Finliang habang nagmumura, isa pa, ang tingin mo sa ating malalakas na disipulo ay hindi bagay sa isang nangungunang sekta sa gitnang 3 antas. Lumapit si Finliang sa mga disipulo at nagmukhang mayabang. Para bang lumakas sila dahil sa kanyang dedikadong pagsasanay. Umiling sina Finlin at Findway. Siyempre, inilabas ni Locke ang kanilang mga dibdib, inilabas ang kanilang aura at pagmamalaki. Nanginig ang mga mukha ng iba. Hindi sila makapaniwala habang pinapanood ang mga bumalik na disipulo na ang mga matang parang mga platito ay nanlalaki. Hindi nila ito tiningnan noong una pero ngayon ay nakita na nila ito. Gaano nakatagal? Hindi makikilala ang lakas ng maliliit na ito. Maliban sa 3 sa ika-6 na layer ng Radiant Stage, ang Shampa ay nasa Ethereal Stage. Ano ba talaga ang idinulot ng himalang ito? Tuwang-tuwa sina kagalang-galang na Chi at Bai. 4 sa 6 na iyon ay kamag-anak nila. Sina Lian Bai at Chanlong ay kanilang mga apo habang sina Luna at Locke naman ang kanilang mga disipulo. Sa isang galaw, mayroon silang 4 na karagdagang eksperto sa ethereal stage sa ilalim nila. Tiyak na magmumukha silang napakagaling. Kwalipikado rin silang magtrabaho para sa kanyang paksayon na siyang magpapatibay sa kanilang posisyon. Tiningnan ng mga matatanda ng Labor Office ang matatalinong disipulong ito ng may mapang-akit na mga ngiti. Tanging ang panloob na paksayon ng sekta ang nakatayo roon na malungkot dahil sa inggit at kahihiyan. Hindi pa nangyayari ang ganitong uri ng kredito dati, pero wala naman itong kinalaman sa kanila. Ang hindi napansin ng sino man ay ang isang pares ng mga mata mula sa pangkat ni Venerable Shi na hindi kailanman inaalis ang tingin kay Guiho. Ito ay ang Grand Elder. Tama ako sa pagpapapasok ko sa iyo sa Labor Office. Mas matalas ka na ngayon kaysa dati. Ngumiti si Grand Elder ng may pagmamalaki. Teka lang, kumalma muna tayo. Habang lalong umiingay ang mga tao, nagsimulang sumigaw si Finliang. Natahimik ang lahat at seryosong nagsalita, mga tao, ang ating tagumpay sa Double Dragon Gathering, ang malaking pag-unlad ng ating mga disipulo, ay lahat dahil sa iisang tao. Ang Katie wala ng Labor Office, si Ethan. Umungol.
Muling nabaliw ang mga matatanda habang nakatingin kay Ethan ng may paggalang. Maging ang galit na si Wilson ay napuno na rin ng tuwa. Ginawa niya ang pinakamagandang hakbang sa buhay niya nang mapunta niya ang batang ito sa sekta. Sa loob ng libu-libong taon at sampu-sampung pinuno ng sekta, sa wakas, sa kanyang buhay, ang Demon Scheme sect ang naging pangunahing sekta sa gitnang tatlo. Napakalaki ng itong ito. Kahit ang laging malamig na si Wilson ay nagsimulang ngumiti. Bagamat sa gitna ng kanilang pananibik, nagbago ang tono ni Findyang, dapat mo ring malaman na ang mga panahong desperadong ito ay nangangailangan ng mga desperadong hakbang. Ang mga batang ito ay mabilis na umunlad sa pamamagitan ng maraming nakamamatay na panganib. Ang mga hindi nagtagumpay, well, makikita mo kung ano ang nangyari sa kanila. Nako! Napagtanto na ngayon ng iba ang mga sinabi ni Findyang. Para mabilis na lumaki ang mga lalaking ito, ginamit ni Ethan ang buhay at kamatayan para sanayin sila. Kung tatahakin mo ang panganib, magiging eksperto ka sa mundo. Kung mabaygo ka, magiging mga buto ka lang sa daan. Pero hindi ba't ang mga nasawi na iyon ay mga sanggol ng mga matatanda? Ang puot na ito ay bumabagsak mismo kay Ethan. Sinabi ito ni Findyang para ipakita ang kakayahan ni Ethan. Kung hindi niya sinanay ang ibang mga disipulo, hindi sana nila makukuha ang kanilang bagong marangyang ranggo. Kaya sinasabihan din niya ang mga matatanda na huwag maghanap ng paghihiganti. Namatay ang mga disipulo mo para sa sekta. Gayunpaman, bagamat naunawaan nila ang ibig niyang sabihin, ang ilan ay labis pa ring naapektuhan ng pagkawala ng kanilang mga minamahal na disipulo. Humarap si Wilson at sinabing, bago umalis, hinirang ko si Ethan bilang aking kinatawan, dala ang aking kapangyarihan. Ang kanyang salita ay aking salita. Kung naghahanap ka ng paghihiganti, sisihin mo ako. Nasabi ko na, ang Double Dragon Gathering ay napakahalaga sa sekta, hindi isang lugar kung saan maaari kang makipagtalo para makakuha ng ilang benepisyo. Karapat-dapat sila sa kanilang kapalaran. Ngunit dahil ang tagumpay ay kamangha-mangha, magiging bukas palad ako kahit sa kanila para sa lahat ng kanilang pagsisikap. Napakagaling ng sect leader. Sigaw ni Findyang at pumalakpak. Ang kalungkutan ng mga matatanda ay naging sakripisyo na ngayon sa sekta, bagamat alam ng lahat ng narito, kahit nabuhay pa, na walang magagawa ang mga disipulong iyon sa pagtitipon. Sinabi ito ni Wilson para maging patas. Tungkol naman sa pagiging mapagbigay, paano magiging bukas palad ang isang tao sa isang patay? Ang benepisyong iyon ay ibibigay naman sa kanilang mga Panginoon, hindi ba? Ibig sabihin, isang tanda para pagaanan ang kanilang sama ng loob. Natahimik ang mga matatanda. Hindi ba't halata naman na dapat ibigay ng isang tao ang kanyang buhay sa sekta? Kaya yumuko sila bilang paggalang, napakatalino ng pinuno ng sekta. Ang mga nakakainis na problema ni Ethan ay naalis na ngayon ng napapanahong intervention ni Findyang. Ito na ang pinakamaliit na magagawa niya para kay Ethan. Alam niya ang sama ng loob ng mga demonyong cultivator. Nang umalis siya sa sekta, wala na siyang magpoprotekta sa kanya mula sa paghihiganti ng mga demonyong iyon. Kaya perpekto ang pag-apula ng apoy ng puot bago siya umalis. Naintindihan ni Ethan ang ibig niyang sabihin ngunit wala siyang pakialam. Ngumiti lamang siya kay Findyang bilang pasasalamat sa mga pagsisikap nito. Mas mabuti kung mas kaunti ang problema. Magkakaroon tayo ng selebrasyon ng sekta dahil sa pagiging isang sekta sa gitnang tatlo kahit na ang nangunguna. Magkakaroon tayo ng piging ng 3 araw ng sunod-sunod. Nakita ni Wilson na maayos na ang lahat at natuwa siya habang tumatawa. Naghiyawan ang iba. Salamat po at simahan niyo ako, ingat lagi mga master.